Jeremias chapter 17, verses 5 and 7, ito po ang sabi niya, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Ang hirap pala, no? Pagka nag-backslide ka. Di ba? Nag-backslide ka dahil nagtampo ka, nag-backslide ka dahil nagalit ka, nag-backslide ka dahil meron ka pang ibang nais. Ang sabi pala rito, susumpain ko. Tapos, at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Abay, susumpain din pala. Okay, yung nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Salamat sa Lord. Ang tema po natin is Adjourning Idols. Ang topic po natin is Christ, the Right Foundation. Ang title po natin ay Tiwala o Tiwalag. At ang teksto po natin ay Jeremias. Pansin po yung apat na tino, ang theme, ang topic, ang title, at saka po ang text. Okay. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos na mamili kung sino ang ating paglilingkuran. Ang karapatan, ibinigay at pinagkaloob sa atin ay dapat nating tumbasan ng lubos na pagsunod. Di natin dapat sayangin o baliwalain. Ito dahil banal ang nagtiwala sa atin. So malinaw na ang Diyos ay pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay mula po sa Kanya at mula po sa kalangitan. Kaya po dapat itong mayroon po tayo, alagaan po natin ito. If you have the talent, alagaan mo yan. Kung meron kang habag sa mga tao, alagaan mo yan. Kung hindi ka madaling mainis, alagaan mo yan. Kung hindi ka mainitin ng ulo, alagaan mo yan. Kasi lahat ng yan makakatulong sa buhay pananampalataya. Kaya ang tanong niya, sino ba ako? Okay, kapag ang iyong kapangyarihan bilang leader, ang iyong ginamit sa iyong pamumuno, ang protection ng Diyos ay mamawala sa iyo, mahuhulog ka sa pagkakasala. Ang daming mga tao, dinivide ang simbahan. Sapagkat isip nila, itong mga taong ito ay nagtiwala sa kanila at ginawa siyang idolo. Ginawa siyang idol. Idol is something or anything that goes beyond, okay, your power. Kung ito ang aking authority, pero itong isang bagay na to para bang hindi ako makakilos dahil para bang mas pinungungunahan niya ako. Man, mag-isip-isip ka. Kung meron kang gusto, spiritual, pero ang sabi ng physical, mas nangingibabaw yung worldly desires, mas nangingibabaw at binibigyan mo ng halaga itong makamundong bagay, pero alam mo naman na hindi dapat, tapos pinagbigyan mo, that is your idol. Kasi alam nyo, yung idol, paiikutin ka. Gusto niya na pagharian ka. Gusto niya na yung desisyon mo, sasaklawan niya. Pero kung titignan natin, bakit sila naging idol? Because idol doesn't make you, but it makes you make that idol. Hindi ka ginagawa ng idol para i-idol mo siya. Pero ikaw ang gumagawa ng idol. So dapat makita mo yung power, yung authority na mayroon ka laban doon sa bagay na yun. Dapat mas malamang yung isip mo sa salita ng Diyos kaysa doon sa mga tao na parang hindi ka mabubuhay kung wala siya. Ang idol na to ay hindi lang po gawa ng tao. Ang idol na iyong ginagawa, sarili mo, delikado. Kasi minsan ang idol mo, sarili mo. Kapag merong isang bagay na hindi mo mapakawalan,
Gustong-gusto mo siya at gumagawa ka ng lahat ng paraan, makuha mo lang ang mga bagay nito. Man, that is an idol. Your idol is yourself. Konting bagay lang narinig mo, kaaway mo na ang mga tao. Kasi pinapalagan mo ang sarili mo kaysa sa sinasabi ng Diyos. So, masyadong pagpapahalaga sa sarili bilang leader. Kung ikaw nga ay leader, halimbawa, tungkol sa iyong karapatan. Kaya maraming simbahang na-divide because the pastor or the leader, tingin niya mas magaling siya sa leader niya. At inuudyukan din naman siya ng mga tao. Kaya siya nagiging idol ng mga tao. At ang lakas ng loob na maghiwalay ng simbahan. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, believe na believe siya. People idolize him, and he also idolized himself. Kaya marami po ang naguguluhan. Ginagawa niyang tagasunod ang tao. Na hindi naman dapat, kundi ang tao dapat sumunod sa Diyos. Sa pamamagitan lang dapat niya. Dahil ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos itong mga taong ito. So pagiging matimbang sa salita ng leader, kaysa salita ng Diyos. Kaya ano ang sinasabi ng leader, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, dapat doon tayo. Kaya maraming naliligaw dahil ang tiwala doon sa leader, ang tiwala doon sa pastor, hindi na sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, curse is the man who trust on themselves, and curse is the man who trust on men. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang sarili, sumpain ang sinuman na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Dahil ang mga yan ay merong hangganan. Dahil ang mga yan ay meron po silang katapusan sa mundong ito. At kung wala na sila, papaano ka? Kaya yung mga tao na naglagay ng tiwala doon sa kanilang kapwa-tao, nung nawala ang tao, nawala na rin sila. Because nagtanim siya ng spirit of pagiging idolatry. Nawala yung sa leader, nawala rin ang member. Nawala ang pastor, nawala rin ang simbahan. Kasi nga, ang pundasyon ay ang tao. Hindi masama na tularan ang leader sa kanilang halimbawa sa pagsunod sa kabanalan, sa kababaang loob, at sa katuwiran ng Diyos. Kung ang leader natin ay ganito, hindi masama na sila ay sundan, sapagkat ang kanilang sinusundan at halimbawa, walang iba kundi ang halimbawa ni Kristo. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Hindi dapat ipagkatiwala sa tao ang paglago sa buhay espiritual. Na hindi natin pwedeng sabihin na kaya kayo lumago dahil ako pastor nyo. It's not. Hindi ko pwedeng sabihin na kaya kayo ay nagsitagumpay dahil ako pastor nyo. It's not. Umibig lang kayo sa Diyos. Nagmahal lang kayo sa Panginoon. Minahal lang ninyo ang salita ng Diyos na ipinapahayag ng iyong leader. Kaya ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 3, verse 6, ako ang nagtanim, sabi ni Pablo, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. And in verse 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Kasi yung iba, inaangkin yung glory. Na sila ang nagtanim. Kaya yung isa na nakakwentuhan ko tungkol doon sa kanilang simbahan. Dumating yung panahon na sila mismo ay nag-away-away. Kasi isang pastor, dinala niya ang kanyang buong pamilya sa isang simbahan na habang siya ay nagpapayunir sa ibang simbahan. Nung ito ay pinapayunir niya ay okay na, kinukuha niya na ang kanyang pamilya, buong pamilya,
para sila ay magsama-sama na doon sa simbahan na kanyang pinayunir. Pero yung pastor ayaw payagan. Kasi sabi ng pastor, ako ang nagbautismo sa kanila. Kaya sila ay membro ko. Ang sabi naman pastor, anak ko mga yan, pamilya ko yan, nandito rin naman ako. Ngayon, alam mo naman, nagpapayunir ako at kukunin ko na sila dahil magsama-sama na kami. Pagkatapos ayaw. Sabi niya, anak mo lang sila. Pero sila, anak ko, spiritual at membro ko. Dumating yung panahon, physical ang nangyari. Suntukan yung dalawang pastor. Because inangkin kasi nila ang pag-aari ng Diyos. Kaya sabi ng isa, kaya lumago yan, tumatag yan, naging worker ang mga anak mo rito dahil ako ang pastor nila. Sa tignan nyo, ang sabi ng isa, anak ko yan. Ako ang nagtanim. Sabi ng isa, ako ang nagdilig. Pero hindi nila alam, walang kwenta ang mga yon kasi Diyos ang nagpapatubo. Diyos ang nagpapalago. Hindi lahat ng itinatanim, physically nabubuhay. Mayroong nabubulok dahil sa pagdilig din ng tao. Nasubukan ko magtanim. Yung pala yung itatanim mo ito, halimbawa yung cactus, daming cactus sa bahay, hindi pala dapat ito. Alagaan mo ng dilig. Mabubulok, mamamatay. Di ba? So, tinanim ko, ang cactus pala, pagka kahit isang bilog lang yan, nilagay mo dyan, konting tubig, kusang mabubuhay at kusang lalago. Pero yung inalagaan ko ng pagdilig ng halos araw at saka ng hapon, namatay. Kaya pala, di ba, walang kwenta ang nagtingim, walang kwenta rin ang nagdidilig, kasi Diyos ang nagpapatubo. At Diyos ang nagpaparami, Diyos din ang nagpapapamunga. So hindi ang nagtanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo o nagpapalago. So mayroong nagtanim. Sa spiritual sila yung mga nag-umpisa. Naghirap, nagtiyaga para maitanim ang salita ng Diyos. Ito po yung mga evangelist o ito po yung mga apostles. At mayroon namang nagdilig. Maaari ito yung mga pastors, mga teachers, and mga prophets. Kasi ang propeta sa kapanahunang ito, sila po yung nag-e-encourage. Sila po yung nagbibigay po ng push sa mga tao para magpatuloy sa buhay pananampalataya. Ang pastor ang nangangalaga. Ang teacher po ang patuloy na nagsusustain ng growth ng kaalaman. Pero lahat po ng ito, wala pong silbi kung walang Diyos. Meron namang yung tinatawag na revivalist. Subalit, ang nagtanim, nagdilig, ay hindi nagpapalago at nagpaparami. Ang Diyos ang nagpapalago at nagpaparami. Mula sa Diyos ang paglago ayon sa kanyang salita. Kaya nga ang salita ng Diyos dapat alagaan. Ang salita ng Diyos ayon sa nakasulat dito, aking ito iingatan para wag tayong magkasala. Kasi ang tanong kanina, ano ba ang tama? Yung right o yung kind? Kasi pagka tama ka, ipaglalaban mo yung tama, may nasasaktan. Pero pag ikaw ay kind, ikaw ay mabuti, lahat ng meron kang mabuti at maganda, yun ay ibibigay mo sa kabila ng ikaw sinasaktan. Yun po ang love is patient. Tanggapin mo lahat ng binabato sa iyo, mapagtiyaga ka, mapagpasensya ka, because love is patient. And love is kind. Yun po yung balik ng pasensya. Tinanggap mo lahat ng kapaitan, pero nagbigay ka lahat naman ng kabutihan. That is kind. So si Jesus, ang kanilang sinusundan, hindi ang tao. Ang buhay ng tao na nabubuhay sa kabanalan ay buhay na ayon sa kanyang salita. So ang buhay ng tao na ito'y nabubuhay sa kabanalan ay nabubuhay ito sa salita ng Diyos.
Kaya ka nabubuhay sa kabanalan kasi nabubuhay ka sa salita ng Diyos. And man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. The moment the Word of God operates and generates sa ating mga puso, sabi ng Bisaya, sa imong halang. Sino yung Bisaya? Ano yung halang? Harang naman yun. Ang alam ko, halang. Nasa isip ko yung kaluluwa. Halag? Kalag? O, kalag. Halang. Okay, kalag. Di ba? Ang kaluluwa, sa imong kalag, muntik na maging karag. Okay. So, pag sinabi mo na kaya sila ay lumago dahil sa akin, ito ay nangangahulugan na ikaw ay nagtayo ng bagong paniniwala, hindi ayon sa paniniwala ng Biblia. Kaya hindi pwedeng sabihin na, Pastor, itong mga cell members ko, naglaguan ito dahil ako ang kanilang cell leader. No. Laging sa Diyos. Salamat sa Diyos, ginawa kang magaling. Pero hindi mo dapat ipangalandakan na ikaw ay magaling kaya sila naging ganyan. Kaya maraming simbahan nag-i-split. Kinakawawa ang leader. Kasi yung isang cell leader, inangkin niya ang glory, na split ang simbahan. And God doesn't want that. Kaya anong mangyayari kapag ganun ka? Pagkakatiwalaan ka o ititiwalag ka? Di ba? Kung ikaw na leader na ganun, na nilalayo mo ang damdamin ng mga tao doon sa pastor, dahil mas magaling ka doon sa pastor, at sasang-ayunan ka ng mga tao, do you think ang leader na yan, sasabihin niya, bababa ako at ikaw na maging pastor? O sasabihin niya, magtayo na lang kayo ng sariling grupo ninyo? Kaya ang tanong, tiwala o tiwalag? Nung isang araw po ay deliver po itong dalawang aircon po natin. So, hindi po muna ginamit ngayon kasi meron pang gagawin. So, isa po yung ano, at yung isa pong dati, ipapalagay po natin dito. Ang sabi nung pinaka-may-ari, Pastor, tiwalag po ako. Tiwalag siya sa kanilang reliyon. Pag sinabing tiwalag, isa lang naman yung alam natin na nagtitiwalag eh. Di ba? So, tiwalag siya. Open siya sa salita ng Diyos. Nung malaman na tayo ang bibili ng aircon na yan, kasi negosyo po niya yan, ang sabi niya, tulong tayo sa simbahan. Taga Laguna ho ang mga taong ito. Tama po ba? Ang layo po yan nila. Pero sa gawain po ng Panginoon pagtulong, nandun po ang kanilang puso. Hindi ko lang alam kung bumabawi sila sa kanilang pagkakatiwalag. Then may sumpa sa sumusunod at naglilingkod sa tao. Jeremiah 17:5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Kaya pala nung nagsulat ako ng offenses against the Holy Spirit, sinulat ko po yung mga acronym po yun. Yung mga gawa o pagkakasala laban sa Santong Espiritu, sinulat ko po yung acronym na LGBTQ. Kasi yung L, lying in the Spirit. Yung G, grieving the Holy Spirit. Yung B, backsliding. Di ba? Kasama po ito. Susumpain ko, sabi ganoon, ang tumatalikod, backsliding. LGBT, talking against the Holy Spirit. Salita ka laban sa Santong Espiritu. Yung Q, quenching the Holy Spirit. LGBTQ. Di ba? So lahat ng yan, acronym po, that is sin or offenses against the Holy Spirit. And nilagyan ko pa ng BIR.
Kasi kung merong backsliding, merong blasphemy. Tapos merong insulting, B-I, at saka yung R, resisting. Tinatanggi mo ang Santong Espiritu. And those were sins or offenses against the Holy Spirit. Sabi ni Lord, susumpain ko yung nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Some may boast in chariots, some may boast in horses, but I boast in the Lord. Sabi ng Bible. Kasi bakit, tinignan ko, bakit yung iba nagtitiwala sa kanilang karwahe? Yung iba nagtitiwala sa kanilang mga kabayo. Kasi nung araw, sa labanan, kapag ikaw ay nakasakay sa karwahe at meron kang kabayo at meron kang espada o meron kang sibat, sa kapanahonang ito, yan yung parang tinatawag na kanyon o armored car mo. Yung pala yun. Kapag ikaw ay nakasakay sa kanyon, di ba, o sa tangke, safe ka. Safe ka. So, nung araw, yan. Kaya yung iba nagtitiwala sa karwahe, dahil yung kanilang mga kabayo ay hindi lang po basta kabayo yun. Ang tawag po nila ron ay mola o mule. Ang mola, yung mga kabayo na mas mataas pa sa tao. Mas mataas sa tao at ito po yung ginagamit po nila pang karera, pang laban sa kabayo. Kaya lahat po ng pandigma, yung kabayong yun ginagamit. Kapag tatakas, ang bilis tumakas no. Kaya yung iba nagtitiwala sila sa ganung bagay. Pero ang sabi ng author, but I will trust on the Lord. But I shall boast on the Lord. So yung tumalikod ay kanyang susumpain. Mawawalan siya ng pananampalataya. Yung magtitiwala sa tao, susumpain din. Dahil mayroon hangganan ang buhay ng tao. Pag sa Diyos ang pundasyon natin sa ating buhay espiritual, tayo ay pagpapalain, tayo ay mapalad, palalaguhin, at pamumungahin ng Panginoon. So masarap magtiwala. Masarap magtiwala sa Diyos. Alam nyo, wala naman tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos kung di ang ating malaking pagkakasala. At kung mayroon man, ay ang karangalan na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos dahil tayo ay may pagkakasala. At kung meron man tayo, may pagmamalaki, ay yung karangalang pinagkatiwalaan ng Diyos. Kasi, pinagkatiwalaan ka sa talento na meron ka. Pinagkatiwalaan ka doon sa labing meron ka. Hindi lahat ng labi nakapagsasalita. Kasi mayroong mga pipi at hindi talaga makapagsalita. Pero napansin ko na kahit yung mga pipi man ay meron pa ring karapatan na maligtas. At sila ay naghahayag ng salita ng Diyos. Hindi man sa pamamagitan ng labi, kundi sa pamamagitan ng lingwahe. Nang ito ay meron silang sariling lingwahe. Katulad ng sign language. Kung ang mga ito na walang labi o walang boses o hindi makapagsalita ng maayos, ay kaya po nilang maghayag ng salita ng Diyos, how much more na tayo ay merong labi? How much more? Kasi sabi ng Biblia, kung walang magpupuri sa akin, I will even cause the stones to praise me. Kung ang tao ayaw mag-worship sa akin, yung mga batong yan, mag-worship sa akin yan. Siguro matatakot tayo kung isang araw makikita natin mga bato naglulundagan. At makita mo yung malalaking bato doon sa lugar nila Chin, bago ka makarating sa lugar nila, sa bahay nila, ang daming malalaking bato nagkalat. Ano kaya kung lahat ng malalaking batong yun magtatalunan at magpuri sa Diyos? Baka lahat ng mga bahay doon, madaganan. Ang lalaking bato doon sa bahay nila. Ano kaya kung walang magpupuri sa Diyos? So you see,
Bakit ka binigyan ng labi ng Panginoon? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos to preach the gospel. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon to share His love. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na maramdaman ng tao kung anong meron ka mula sa Diyos na may bahagi mo sa kanila. Kaya napakalaki po. Kanina pagising ko sa umaga, isang kapatiran tumawag. Sabi niya, Pastor, ooperahan ako ng cataract. Umiiyak siya kasi malayo siya. Nasa ibang bansa. Pero ang sabi niya, magtitiwala ako sa Panginoon. Pastor, could you please pray for me? Hindi niya akalain na sabi ko, now na. Nung sinabi ko, sige, nasaan ka ngayon? Hawak mo cellphone mo, magpe-pray tayo ngayon. Sabi niya, ay, ngayon na po. Sabi ko, yes. Tapos inopen niya yung kanya, nasa loob pala siya ng car, nagmamaneho. Sabi niya, yung isang mata ko po, Pastor, totally blind. Pero yung isa ko pong mata, may cataract. Alam ko ang sitwasyon ng ganun. Dahil naranasan ko na nagpunta po ako sa Molino para iayos yung ng sasakyan. Hindi ko napansin na meron palang harang doon sa harapan ko ng isang poste. Nung nabangga yun, semento pala ang lalim noon. Ramdam ko na yung sasakyan yan si Abraham ay tumagilid ng ganun. At napasigaw ako ng Lord kasi akala ko matutumba na ako. At ako lang mag-isa. Wala akong sinusundan, walang nasa likod ko kasi panahon ng pandemic yon. And I still thank God sa kabila ng nangyaring ganun. Wasak ang unahan, nagpunta pa rin ako doon sa gusto kong puntahan. The point is, may cataract kasi ako. And that lead me na kailangan magpa-opera. Kaya yung dalawang mata ko, operado na po yan. Yung dalawang mata ko, hindi na po virgin yan. Naoperahan na po siya. So sabi ko, ramdam ko yung nararamdaman mo. And we pray to God. We pray to God. So nung pagbukas ko ng mata ko, nandun siya sa sasakyan, buti nakahinto. At ramdam ko, dinig ko, yung kanyang iyak because of that thing. Kasi para saan ang paningin kung hindi natin gagamitin to na puntahan ng tao para ibahagi ang salita ng Diyos? Para saan ang labing ito kung tayo'y makapagsalita ng laban para sa kanila? Para saan ang labang ito? Ang labing ito, dapat maihayag natin ang salita ng Diyos. Walang ibang pundasyon na dapat paglagyan ng ating pananampalataya maliban sa pundasyong itinayo sa atin ni Jesus. Tayong lahat ay tumayo. Basahin natin po yung ating conclusion ng sabay-sabay. Okay. Kita po ninyo? Sige, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Sa Diyos tayo magtapat. Sa Diyos tayo manatili. Ang leader may pananagutan sa Diyos kapag dinala ang tao sa mali. At hindi magtatagal ang grupong yan kapag nagsimula sa mali. Dahil ang Diyos ay hindi konsentidor. Maaring sa simula, 10 taon, 20 years, mamayagpag kayo. Pero dahil nagsimula sa mali, hindi rin magtatagal. There was a time, binatikos ang mga disciples sa panahon din ni Pablo. Pero ang sabi ng isang tao, ganito, kung yan ay nagsimula sa tao, hindi yan magtatagal. Pero kung yan ay nagsimula sa Diyos,
magmumukha tayong kalaban ng Diyos. In the days where the gospel, the word of God is being preached on to the Asia Minor, a lot of people that is against the word of God, lumapit sila sa isang tao, the high priest. At ang sabi nila, patigilin sila. Pero anong sabi ng high priest na to? Hayaan nyo lang sila. Kasi kung yan nagsimula sa tao, hindi rin yan magtatagal. Pero kung yan nagsimula sa Diyos, magmumukha tayong kalaban ng Diyos kung pahihintuin natin sila. And dahil ang Diyos ay hindi naman konsentidor, ang itinayo ng tao magwawakas. Ang mali, mabibigyan ito ng consequence. Dahil mali siya, may katapusan ng mali. Pero ang katotohanan, walang hanggan po yan. Dahil ang Diyos, ang salita ng Diyos, buhay, mananatili at magpakailanman. Bakit ito naihayag sa atin? Para itama ang ating damdamin. Na huwag nating angkinin yung glory na tayo ang pinakamarami sa ating cell group kasi magaling tayo. Magaling ang leader kasi, kaya marami sila. Hindi po dapat ganon. Kahit 3 lang ang cell member mo, basta tapat kayo sa Panginoon, it is recorded in heaven. At lalo na kung marami kayo pero tapat kayo sa Diyos, sa isa't isa, sa utos ng Panginoon, the better. At lagi nating alalahanin na tayo ay lubago, it's not because of the wisdom of man. It's not because nag-Bible school ka. It's not because meron kang magaling na mentor. It's not because nakakabit ka doon sa magagaling na tao. Gumaling ka kasi nagtiwala ka sa Diyos. Gumaling ka kasi ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi sa tao. Sa umagang ito, tapusin natin sa ating buhay the spirit of pride, the spirit of being self-righteous, the spirit of being self-centeredness, the spirit of being egoistic. Ako magaling kaysa sa kanila. Kaya marami kaming tao, marami kami sa cell group namin kaysa sa kanila. Yung self-centeredness na hindi dahil marami kayo, pwede ka rin magkaroon ng self-centeredness because konti kami, sinisisi mo yung sarili. Sinisisi mo ang kawalan ng karunungan mo. Sinisisi mo na ganito lang kasi naabot ko. Sinisisi mo na ito kasi itsura ko. Self-centeredness. Man, that is sin. Kasalanan po yan. Akala mo nagpapakumbaba ka, ibinababa mo ang sarili mo. Iba ang nagpapakumbaba sa ibinababa mo sarili mo. Nagpapakumbaba ka, it is because you just want to thank God for being you at hindi ka nagmamalaki. Pero yung ibinababa mo sarili mo, you are insulting your Creator. Na parang sinasabi mo, hindi ako kontento sa pagkakalikha mo sa akin. Hindi ako kontento sa pagkagawa mo sa akin. Kasi ginawa mo akong ganito, hindi ko gusto ito. That is pride. Akala mo nagpapakumbaba ka, but you have that spirit of pride. Today, para hindi tayo matiwalag sa kalangitan, hayaan natin na ilapit natin ang ating sarili sa Diyos at patuloy na sariwain natin ang salita ng Diyos na naglilinis. The blood of Jesus that matches all types of blood. The blood of Jesus that cleanses and washes us from all our sins and from all our unrighteousness. Today, let us come forward. Sige, hindi mo alam na pagmamataas pala ang hindi ka kontento sa buhay mo. Hindi mo alam na pagmamataas pala
ang hinahamak mo sarili mo dahil wala kang ganito, mahirap ka, hindi ka nakatapos, you are insulting God. And today, hayaan natin ng Panginoon. Dahil kung lahat tayo mayaman, wala nang magtatrabaho dahil mayaman ka. Kung lahat tayo maginhawa ang buhay, hindi ka na mangangarap na kumuha pa ng ibang tao para tulungan. Kasi lahat sila maginhawa rin. Hindi na natin kailangan ng isa't isa. Kasi maginhawa ng lahat. But you see, God made it to happen. Kung mayroong mayaman, meron din naman hindi mayaman, but we need one another. At kung ikaw yun, na naninilbihan sa iba, thank God, because they needed you. At kung ikaw naman yung may pera at nagpapasahod doon sa mga katulong mo sa bahay, thank God, because God made you that way. And because of that, mayroong partnership. Dahil kung lahat mahirap, lahat nagpatayan na. Kung lahat mayaman, magwawakas din sa wala. Dahil hindi na natin kailangan ng isa't isa. So try to think today and try to thank God for being you. Thank God for God created you that way. Because in that way, He sees His glory upon you. God is making something in you. God is now making a different thing in you. Because He wanted you to always put your trust in God and on God, not on man. Minsan sinishare natin sa mga tao yung atin na lang nakuha, natutunan sa Facebook, sa YouTube, but then the real Word of God, parang wala nang bisa at wala nang tamis sa atin. Kasi kumbensido na tayo sa sinabi ng tao. Ano ang sinabi ng Lord? Ay mong manariwa sa puso mo. Kasi dyan ka lalago. Dyan ka titibay. Dyan ka tatatag. Dyan ka giginhawa. The Word of God. Do not trust on men. Because if you trust on men, one day, hindi mo alam, idol mo na pala siya. At hindi rin pwedeng gawing idol ang Diyos because He is above everything. Dahil ang idol ginagawa. Pero ang Diyos walang gumawa. Kaya naging idol mo yan, ginawa mo siyang idol. Dahil kung hindi mo pinansin yan, hindi yan idol. But God, in season or out of season, He remains God. And He is the same yesterday, today, and forever. Today, sabi mo sa Lord, bulong mo lang sa Panginoon. Minaliit mo ba sarili mo? And that is insulting God. Kinakawawa mo ba ang sarili mo? That is insulting God. Tingin mo ba sa sarili mo wala kang silbi? Dahil wala kang hanap buhay? Wala kang maitulong? You are insulting your Creator. You want to bless God? Thank Him for what you are. For who you are. Pasalamatan mo ang Diyos sa buhay na meron ka ngayon. Pastor, kahit ba naghirap ako? Yes. Kasi alam ng Panginoon yan. And because God is your God, giving all the glory unto Him, God will do and make something beautiful into your life. Only acknowledge Him. Acknowledge God. And thank Him for what you are now. Ikaw anak ng Diyos, pasalamatan mo siya. Meron kang labi na pwedeng makapaggayag ng salita ng Diyos, pasalamatan mo siya. Maaring kutsain ka ng mundo kasi kulang ang
natapos mo sa buhay nito. But then it doesn't matter kung ang sa labi mo lumalabas ang pag-ibig, ang salita ng buhay at buhay na walang hanggan na isishare mo sa kanila. Lord, today I pray, habang sinasambit, binubulong po, Panginoon, nila ang mga bagay na yon, dalangin ko ang kapatawaran mula sa iyo, idaloy mo po, Panginoon, sa kanya. At maging po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Na mula sa araw na to, hindi namin titignan ng aming sarili, kawawa kami. Mula sa araw na to, hindi namin titignan ng aming sarili na kami ang magaling kaysa sa iba. Kung di pasasalamatan ka po, Panginoon namin, sapagkat pinagkatiwalaan mo kami ng espiritual at makalangit na bagay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maalagaan kung anong meron kami. At lahat ng ito ay magbigay lugod at kaluwalhatian sa iyo. Magamit po, Panginoon, hindi pagsamantalay ng tao. Magamit ito po, Panginoon, para sa kaluwalhatian at sa kaharian mo po, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo po, Panginoon, yung labi na maghahayag ng salita, yung impluensya po, Panginoon, namin para sa iba, magamit na po namin. Hindi lang para dumami kami, hindi lang para mapuno kami, kundi ang salita mo lumaganap po, Panginoon, at ang tao ay makapanumbalik sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, maghayag ng iyong salita. Napapanahon man o hindi, madala namin man sila dito o sa cell group o hindi, ang mahalaga, nagpapatuloy kaming maghahayag ng iyong salita. At isang araw maghahanap ang mga yon ng mangangalaga. At dahil sa aming ginawa, Panginoon, mayroong nabubuhay. At ang sabi po, Panginoon, ng awit, hell lost another one. It is because of us. Laging nawawalan po, Panginoon, ng impyerno ng mga tao po, Panginoon, na patungo doon dahil kami po, Panginoon, ay naging roadblocks to hell. Hindi kami stumbling block, Panginoon, but we are roadblocks to hell. Na kung merong pupunta ng impyerno, pag dumaan sa amin, hindi makakatuloy. Pero hindi kami katitisuran, Panginoon, sa papunta sa kalangitan. Muli po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Thank you, Jesus. Anoint each one of us. Hayaan mo, kamay mo ang kanilang maranasan at maramdaman sa sandaling ito. Hayaan mo, Panginoon o Diyos, ang espiritu ng pagpapatawad at kapatawaran, Panginoon, dumaloy sa bawat isa sa amin. At mula sa araw na to, tatanggapin po, Panginoon, namin ang aming sarili na magpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Tatanggapin namin ang aming sarili that you have created us this way for a reason and for a purpose. And always for that purpose, to become an example doon sa mga tao na kung ang kalalagayan nila ay tulad namin, may pag-asa. Ang pag-asa, Panginoon, ikaw at ang iyong salita. Muli po, pagpalain mo ang bawat sa amin. This all we pray in Jesus' name. Amen.